Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinaniniwalaang mas malakas pa ito kaysa sa Jose Rizal class frigates. Ano nga bang meron at kakayahan ng bagong warship na ito ng Pilipinas? Ang naturang barko ay mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea na siya ring gumawa ng dalawang naunang class frigates ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Ang disenyo ng barko na ito ang nagsisilbi na ding countermeasure nito. Mas lamang ito ng kaunti sa Rizal class frigate dahil sa mga covers nito sa magkabilang gilid. Dahil na din sa disenyo na ito ay meron itong reduced radar cross-section, low infrared signature at low underwater radiated noise. 3,200 tons ang displacement nito na hamak na mas mabigat kaysa sa Rizal frigates na may 2,600 tons displacement lamang. Nasa 118 metro ang haba nito na mas mahaba ng 10 metro kaysa sa Rizal frigates. Nasa 3.8 meters ang draft nito na mas mataas ng bahagya kaysa sa BRP Rizal class frigates. Nasa 14.9 meters ang beam nito na mas malapad ng kaunti kaysa sa Rizal class frigates. Tulad din ng Jose Rizal class frigates, meron itong 4 na MTU STX diesel generators bilang power source nito para na rin mapaandar ang mga sensors at armaments nito. May 4 din itong MTU STX cylinder diesel engines na magpapatakbo sa barko. Dahil dito ay kaya nitong tumakbo ng hanggang 15 knots o hanggang 4,500 nautical miles gaya ng Rizal class frigates. Gusto sana itong lagyan ng gas turbine para na rin makasabay sa mga barko ng ibang mga bansa, subalit lubha itong mahal at hindi kayang gastusan ng gobyerno ng Pilipinas. Tumatagal lamang ng 20 days ang endurance nito kumpara sa Rizal class frigate na umaabot ng hanggang 30 days ang endurance. Ang radar nito ay ELM-2258 Advanced Lightweight Phased Array o ALPHA at Active Electronically Scanned Array o AESA radar. Ang mga ito ang gamit nito na gawa ng IAI ELTA. Ito ay may range na hanggang 400 kilometers kapag extended version habang 200 kilometers lamang kung standard version. Kaya nito ang simultaneous multi-beam at long-range surveillance and classification at high accuracy sa pag-track ng target at pagkilala sa mga future threats. Hamak na mas maganda ito kaysa sa radar system na gamit ngayon ng Jose Rizal class frigates. Kelvin Hughes Mark 11 Sharp Eye ng mga X at S-band navigation at surface search radar system ang gamit nito para sa navigation. Hindi pa man napatutunayan, base sa mga larawan na inilabas, ang bagong barko ay may dalawang fire control radar at kaya din itong kontrolin ng iba't ibang kalibre ng armas ng sabay-sabay. Ang isa namang control fire radar nito na nakalagay sa bandang likuran ng barko ay ginagamit para makontrol ang mga small at medium caliber gun. Kaya nitong kontrolin ang hanggang 3 iba't ibang mga caliber guns. Ang sonar na gamit nito ay kayang ma-detect ang mga panganib. Meron din itong Towed Array Sonar o TASS na ginagamit din para sa searching, tracking, detecting at classifying. Bilang isang countermeasure system at base na rin sa mga larawang inilabas ng AHI, meron itong Guard DL-60 mortar type decoy launcher. May dalawang klase ng decoy ang ginagamit dito. Una ay ang decoy nito na laban sa nuclear war. Pangalawa ay ang kanto acoustic decoy na ginagamit naman laban sa mga kalaban na torpedoes mula sa kalaban. Mas pinahaba at pinalaki ang bagong barko na ito dahil na din sa mga armas nito na palagi lamang nasa kanyang katawan. Nilakihan ang espasyo nito upang magsilbing lagayan ng mas maraming mga armas on board. Sa unahan nitong pwesto ay ang main gun ng barko. Ito ay isang Otto Melara 36mm Super Rapid Naval Gun. Pwedeng ilagay ang Otto Melara na may David Strels Radio Frequency Guidance System. Ang bala nito ay kayang umabot ng hanggang 16 na kilometro kung standard ammunition at 20 kilometro naman kapag extended range ammunition habang 40 kilometro naman kung volcano ammunition. Sa likod ng panel nito naman nakalagay ang dalawang quadruple anti-ship missile launchers at iba pang mga missiles. Sa bandang unahan naman ito ay nakatago ang dalawang C-triple torpedo tubes at Blue Shark torpedo. Ito ay isang propelled torpedo na nangangahulugang kayang sumabog o pasabugin kahit pa hindi pa nito nararating ang target. Sa upper deck ng barko ay nakalagay ang isang 35mm na closing weapon system.
Pwede ditong ilagay ang isang remote control Millennium Gun na kayang 1,000 round sa loob lamang ng 1 minuto. Pwede din ditong ilagay ang isang Aselsan Gok Deniz na kayang tumira ng hanggang 100 at 100 rounds per minute. May sarili itong tracking 3D search radars at EO sensors. Sa upper deck pa din nakalagay ang isang secondary gun na Aselsan Smash 30mm naval gun. Hindi na idinitalye ang iba pang mga features ng bago nating barkong pangdigma. Samantala, ang may tuturing na pinaka-advance at pinaka-armadong barkong pangdigma ng Philippine Navy ay ang BRP Conrado na isang Pohang class corvette. Opisyal itong kinilalang pag-aari ng Pilipinas noong taong 2019 nang dumaong ito sa Manila South Harbor. Ang BRP Conrado ay isang donasyon mula sa bansang South Korea. Ang BRP Conrado ay may dalawang 76mm Auto Melara, dalawang 40mm Auto Bredo automatic guns at dalawang triple torpedo launchers na maaaring gamitin bilang pang anti-surface, anti-air at anti-submarine warfare. Dinala ito sa Pilipinas ng mas maaga upang magamit na rin ng Philippine Navy para sa nooy paparating pa lamang na pinakaunang frigate ng Pilipinas, ang BRP Jose Rizal. Ang BRP Conrado Yap ay may sukat na 88.3 meters ang haba, may beam na 10 meters at draft na 2.9 meters. Kung ito ay fully loaded at armado, maaari itong magkarga ng hanggang 1,216 tons at magsakay ng hanggang 118 mga crew. Gumagamit ito ng dalawang gas turbines para sa bilis nito, kaya naman naabot nito ang bilis na 32 knots na may layong 4,000 miles at maaari itong mag-operate ng dire-diretso ng hanggang 20 araw. Opisyal na idinonate at ibinigay ito sa Philippine Navy noong minsang magkaroon ng commissioning ceremony sa Jinhae Naval Base sa Changwon City sa bansang South Korea. Bukod sa BRP Conrado Yap, dumating na din sa Pilipinas ang pinakaunang frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal. Ang South Korean-made frigate na ito ay ang first purpose-built missile-equipped vessel sa Philippine Fleet. Kaya nito ang anti-air, anti-surface, anti-submarine at electronic warfare capabilities. Kasunod na dumating nito ay ang BRP Antonio Luna na mula sa Hyundai Heavy Industries sa South Korea pa din. Tulad ng BRP Jose Rizal, may kapasidad ito na maglunsad ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare at limited anti-air warfare. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon nito ng ating bansa ay magiging game changer lalo at patuloy pa rin ang China sa kanilang ginagawang pangaharas sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea. Ang BRP Del Pilar naman ng Pilipinas ay isang offshore patrol vessel ng ating Navy. Galing ito sa US Coast Guard mula sa kanilang Hamilton class. Ibinigay ito sa Pilipinas at pinangalan ng BRP Gregorio Del Pilar noong taong 2011. Ang barko na ito ay ginagamit din ng mga tauhan ng Philippine Navy sa pagsasanay para sa mga darating pang mga mas modernong barko ng Pilipinas sa hinaharap. Meron itong Auto Melara Compact Mark 76mm caliber gun, dalawang 25mm Typhoon autocannon system at 6 na caliber heavy machine gun. May haba itong 378 feet at bigat ng hanggang 3,250 tons. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 29 knots o layong 14,000 nautical miles. Ilan lamang ang mga barkong ito sa mga barko ng Philippine Navy na maaari nating ipangtapat sa mga barko ng China, pero kung tutusin, wala sa kalingkingan ng mga ito sa mga barkong meron ng China. At kung gagayahin natin ang bansang China, siguradong mamumulubi ang Pilipinas at mababaon sa utang.